So hello again class, Engineer Going here. So ituloy natin class. So i-share ko lang yung screen. So next topic natin class is yung susunod sa portal frame. So yung cantilever method. Okay? So, technically class, ang cantilever method daw class is ginawa ni A.C. Wilson noong 1908. Okay? Tapos approximate analysis rin siya. So best siya class for tall buildings. Okay, so kung sinabing tall buildings class, hatiin na lang natin siguro class pag portal frame for low rise yan. Low rise building, so 6 floors and below. Pagka deliver naman class is yung mid rise to high rise, so siguro 6 floors and above. Okay? So technically class kaya siya tinawag ng cantilever method kasi parang yung galawan niya class is parang nag-a-analyze ka class ng cantilever beam subjected to a transverse load. So parang isipin nyo lang class kung yan yung building mo, tapos ito yung lupa. Okay? So, parang isipin mo lang kasi yan yung fixed end, tapos ito yung beam. So ganun yung galawan class kasi di ba yung lateral load? Okay? So pag yung beam naman kasi ganyan. So yung analysis na class is parang ganun. Okay? So dito class kino-consider class na meron tayong neutral axis. So parang yung beam kasi na yan class, meron siyang neutral axis. So parang nahati ba? Diba? Pag inanalyze mo kasi internal forces ng beam na yun, may compression side, tapos may tension side. Okay? So pinaka-goal dito class is dapat i-counteract niya yung tipping. So para malaman mo kasi kung saan doon yung compression tapos tension, yun lang. Dapat class kontrahin niya para hindi matumba yung building. Okay? So technically ganyan. So dapat tensile doon sa isa, compressive doon sa isa. Okay? Example dito kasi kung titignan nyo na yung building na yan. So yan yung building class. Kung titignan nyo yung force natin kasi pa ganyan. So magtitip class or magtatapal yung building to the right na ganun. So ngayon class, para hindi magtapal yung building class, so imagine niyo, di ba, parang ang mangyayari dyan class, gaganyan siya. Ganito. Yan. Yung dotted line na lang na yun. Okay? So kung titignan nyo class, meron tayong centroid or ito yung neutral axis. Okay? So kung titignan nyo dito sa side na to class, yung left side, dapat tension siya class. Kumbaga class, dapat ibalik natin yung building pa ganito. Kumbaga merong force dapat kasi nahihila pababa para hindi siya matumba pa ganun. Dito rin naman kasi since matutumba siya pa ganyan class, yung nandito yung force na pa ganyan class pa ganun. So, parang imagine niyo class pa ganun. Okay? So yung left half niya class, hinihila niyo yung building pataas. So dapat class yung reaction natin pababa. Dito naman class, hinihila niyo yung building pababa. So dapat yung reaction natin pataas. Okay? So depende class kung paano matutumba yung building, malalaman mo kung saan yung tension, tapos yung compression. So para malaman mo kung saan yung pinakahatian nila class, kailangan mo hanapin class kung saan yung centroid. Okay? Para malaman mo class kung saan doon yung pababa, saan doon yung pataas. Gets ba? Okay? So para makuha yung centroid class, ito yung formula natin. Okay? So ganun yun class. So ang pinakamalaga dito class, dapat malaman mo saan yung central axis, anong use ng central axis class, para malaman mo saan doon yung pataas, to saan doon yung pababa. Okay? So technically ang pinaka-goal natin kasi is para pigilin natin yung building na matumba. Okay? So ganito class yung procedures for analysis natin. Same pala class, meron tayong assumptions. So ang assumptions natin class is ganun ulit. Iti-take kasi natin class na parang sa portal frames kasi dapat ang frames natin dito class is yung fixed supports lahat. Okay? So pag fixed support class na frame, di ba? Kung i-drawing natin yung moment diagrams niya, makikita natin class zeros doon sa midway ng mga members. So safe to say class, maglalagay ulit tayo ng internal hinge midway ng members. So yun yung una class, no? Second assumption naman natin class, ito. So yung actual stress daw natin class proportional sa distance from the centroid. Okay, so kung titignan nyo class yung kanina, ito. So yung distance siya class from yung centroid na yun, proportional class kung gaano kalakas yung force doon. So kung titignan nyo class habang lumalayo siya sa centroid, mas malakas yung reaction niya. Okay, so yun yung ating kwan. So kumbaga class, pag titignan mo daw, ito daw yung line daw na to class, linear yan. So isa lang yung slope niya. Okay? So para mas ma-imagine nyo kasi kung ito kasi, pag itong mga to nilipat mo dito sa kabila, okay, magpo-form siya class ng straight line. So ito, straight line yun.
So, madaling sabi class, yung slope nito, tapos yung slope ng line na yun, parehas lang. Ito lang class positive, tapos yung negative. Okay? So, kung titignan natin class yung procedures for analysis, parang sa portal frame rin lang. Ang difference lang dito class, imbis na column shear yung kukunin natin class, pag cantilever, ang kukunin natin class is yung column axial forces. Okay? So, after class no axial forces, free body diagram analysis ulit tayo. Gets ba? Okay? So, para mas mag-gets natin class A, same pala class sa portal frame, no? So, pagkuha ng moment natin class, dating dalawan parang sa portal frame kasi same rin lang naman, di ba? In-assume natin class na parang may internal hinge midway. Okay? So, para sa mag-gets natin class, sagutan natin example 1.7. Okay? So, example 1.7. Dito class, meron lang tayong given. So, kung titignan nyo class, yeah, determine the reactions. So, yan yung record natin class, reactions, no? Tapos, sasabihin dito class yung columns. So, ang bago pa pala sa cantilever method class, kailangan mo nang i-consider class yung areas ng columns. Kasi yung areas class ng column, yun yung magbibigay kung nasaan yung centroid natin. Okay? So, for this given example class, it states that, yun, columns are equal. So, parehas lang daw yung columns natin class. No? So, assume na lang natin class na A ito. So, yung area rin yan is A. Okay? So, ang first step natin class, again, kung sa portal frame, column shear, sa cantilever class, ang kukunin natin is yung column axial. Okay? So, paano natin kukunin class yung column axial? Hindi. Sorry. Ang first step pala natin class is kailangan mo natin i-locate yung centroids. Okay? So, yun yung first natin, step natin class. Kailangan mo hanapin yung centroid. Para natin hanapin yung centroid class, again, sa pagkuha ng centroid class, kailangan natin i-consider class yung area nila. So, hatiin natin class dito. Supposedly class, kukunin natin yung centroid per floor. Okay? Kasi ang ginukuha natin class yung centroid ng columns. So, yung centroid kasi yun yung gagamitin natin class para makuha natin yung axial, column axials. Okay? So, unahin natin class yung section AA. So, sabihin natin yung si AA, ito si BB. Yan. Okay? So, unahin natin class yung section AA. So, ang itsura ng section AA class, wait, class. Mabilis ang ano muna tayo, summarize natin. Summarize muna natin class yung cantilever method. Okay? Again, class, ang next topic natin is yung cantilever method. Okay? So, ang distinct characteristic niya class is good siya class for tall buildings and with varying column cross section. Okay, kasi this time class kino-consider na class yung area ng column. Okay, kaya siya mas accurate sa portal frame method. Okay, so tall buildings class, sabihin na natin mid-rise. So mid-rise, tapos yung high-rise. Okay, pag sinabing mid-rise class, ito kasi is parang 6 floors to 15. High-rise class is 15 and above. Okay? Sabihin na natin class for cantilever method, so ang hatian lang nila class 6 stories and above. Okay? So ang isang ano dito class pag cantilever method, ang parang pinakamahalaga, ang pinaka-first step class is hanapin natin yung neutral axis. Bakit kailangan natin class ng neutral axis? Para malaman doon class kung saan yung tension to compression. Okay? So, paano malalaman class kung saan doon? So, di ba yun yung building ganina class? So, wari class yung building ganyan. Okay? So, pag may force tayo class na pag ganyan, di ba magtitip siya pag ganon. Okay? So, pag nahanap mo class yung neutral axis, kung wari class, ito yung neutral axis niya, no? So,
yung forces natin dito class, pa ganyan. So dito class kung titignan nyo, di ba, ito hilain niya pataas. So dapat kasi yung nandito pababa. Ito naman kasi hinihilit, tinutulak niya pababa. So dapat kasi yung mga nandito pataas. Okay? So kung titignan nyo class, ito yung tension side, ito yung compression side. Kapag ganyan yung tip ng building. Okay? So minsan naman class, may other variation. Ang other variation niya class is kapag paganto yung tulak. Kasi class, pag ganyan yung tulak, di ba, ang itsura ng tipping ng building class pag ganito. So ito yung neutral axis natin class, no? So, again, di ba, meron ulit tayong forces dito class. Okay? So this time class dito, tinutulak niya pa ganun, dito hinila niya pa ganyan. Okay? So dapat class, ang counteraction natin class, ito pataas, ito pababa. Okay? So this time, kung titignan class, ito yung compression, ito yung tension. Okay? So kung titignan nyo class, ang pinaka-say class kung saan yung tension or compression class is dapat i-avoid lang natin yung tipping over. Kumbaga class, malalaman natin kung saan yung tension compression, pigilan mo lang class na matumba yung building mo. Okay? So ang tanong class, paano kung ganito yung forces niya? Dalawa yung force niya. Okay? Ito class, pag pa-right, ito pa left. Saan mo malalaman class kung saan dyan yung magpe-prevail? Tutumba ba siya to the right or to the left? So, alamin mo lang class kung ano yung mas mataas. So, syempre, kung ito 10, ito class is 9, okay? Mananalo to. So, disregard mo to class, ito yung sundin mo. So, yung building mo class, mag-tip pa ganyan. Kumbaga, kunin mo kasi yung resultant class. Diba, ang resultant nito class, pag pinag-minus mo, meron tayong to the right na 1. So, doon magtitip over yung ating building. Okay? So yung class, ganun yung parang introduction, explanation ng cantilever method. So ituloy natin yung class, no? I-erase ko lang, tapos sagutan na natin yung example 1.7. So yung class, tuloy natin. So again, example 1.7. Okay? So ang given dito class is, equal cross section. So again, ginawa natin kanina class, kailangan natin i-cut section AA, section BB. So A, B, B. Okay? So ang first step natin class again is kailangan nating i-locate yung centroid. Okay? So para ma-locate natin yung centroid class, unahin natin yung section AA. Okay? So section AA class, ang itsura niyo lang is simpleng ganito. Pagsama na pala natin class. Kasya naman. Dito natin i-drawing class yung section AA. So itsura ng section AA class device, ganyan. Okay? So hinati natin sa class sa inflection point niya. Or like internal hinge natin class. So ito si H, ito si K. Okay? So ito si CD. Yan. So meron tayong external force class. Ilagay natin external force. Ito si 30. Okay? Ayan. Kailangan yan. Section AA class, ang kailangan natin pag sentro yung pinag-uusapan kasi drawing natin yung area. Okay? So kung titignan nyo class, ito si column. Yan. So, gawin ko lang square class para madali, no? So ito class si column BC. Okay? So, si column BC class, ito si column DE. Yan. Okay? They are class, di ba? Kung titignan natin class 6 meters apart. Okay? So, ang gusto natin makuha class is ito. Ano yung distance ng centroid? So, parang sabihin natin class, ito yung center of gravity niya, no? Ano yung distance ng centroid from the left column? Okay? So, ang formula natin dito class is yung total area times yung centroid is equal to yung summation class ng area times yung x. Okay? So, ang definition natin ng x class is yung distance from the left column. Okay? So, titignan natin class. So, go.
gamitin natin yung formula. So, ang total area natin class, so tawagin natin tong A. So, yung area nun class plus yung area nun. Kapag yung area nung dalawa class, tawagin natin A. Yan. Area. So, di ba equal naman sila? Okay? So, times class yung x bar na gusto nating makuha. Tapos class, ito yung summation class ng product ng A, tapos yung distance left from the left column. So, meron tayo nung A times yung 0, kasi 0 naman ito, di ba? Sakto andun siya. Plus class yung ito. So, yung area niya class is still A, si distance niya from the left column class is 6. Okay? So, para makuha natin yung x bar class, ganyan. So, kung titignan nyo class, meron tayong 6A over 2A. Okay? So, yung x bar natin class is 3 meters. Gets ba? Okay? So, i-analyze natin class yung section BB. Same lang. Okay? Kasi diba pag kinat natin yung class, ang drawing niya, ganito pa rin. Okay? Diba? Ang mag-iiba lang class is parang mangyari lang ganyan. So, ito na class si column AB. Ito na class si column EF. Okay? So, same naman. Ito class is 6 meters. Tapos, kung sabihin natin andyan center of gravity, no? So, ito class yung x bar. Okay? So, kung titignan nyo class same instance, so x bar na rin natin kasi is equal to 3 meters. Gets ba? Okay? Ganyan class yung centroid. So, ang next step natin class after centroid, so i-erase ko muna. So, after natin class ma-establish yung centroid, pwede natin gunin class yung column, axial forces. Okay? So, column actually class name, kailangan pa rin natin consider class yung sections. Okay? So, hatiin pa rin natin dito class, dyan, tapos doon. So, ito class si A, tapos si B, B. Okay? So, kung titignan natin yung class, so, actually A natin dito, no, is, so, ang itsura class is, yeah. So, section AA. So, ang itsura ng tore niya class is, ganito. Yan. Diba? Okay? Bawasan lang natin ng konti. Yan. Hinati natin class sa inflection, point of inflection, no? So, kung titignan natin class, yeah, meron tayong to the right na 30. Tapos, ito class si H, okay, CD. Okay? So, dito class, meron siyang axial, shear na pa ganyan. Pero ang gusto natin makuha class is yung axial dito. Okay? So, di ba na-locate natin class ang center of gravity niya sa gitna. So, kung titignan natin yung distances class, ito, 3 meters, ito, 3 meters. Ganyan. Okay? So, di ba meron tayo class parang ganyan. Okay? So, titignan nyo class, magtitip over to the right yung ating building. Ito lang i-consider natin class. So, ito magpapa-right siya, no? So, dapat alam natin class, pipigilin natin yan. So, ito class, itutulak niya pababa. So, ito class, pataas. Ito namang class, hihilain niyo yung building pataas na pa ganun. So, ito dapat hilain niya pababa. Okay? So, yan yun class. So, ang pinaka-useless ng center of gravity na yun, lahat ng nasa left ng center of gravity class, pababa. Lahat ng to the right class, positive. Kasi class, itutulak niya yung building to the right. Okay? So, iniin na lang natin class. So, ito yung gusto natin makuha class. Ito yung K vertical, tapos class yung H vertical. Okay? Paano natin kukunin class yung H vertical tapos yung K vertical class? So, ang gagawin lang natin class is summation of moment tayo sa center of gravity is equal to 0 at ng clockwise positive. Okay? So, kung titignan nyo class, pag nag-sum tayo ng moment dun sa center of gravity, ano yung forces na mag-create ng moment respect to the center of gravity class? So, meron tayo ng 30. Okay, lagyan mo natin distances, no? So, ito class is 2 meters. Yan. So, 30 class times 2. Okay? Tapos class meron tayo ng HV times yung 3 plus class yung, ay minus din.
minus yung K vertical glass times yung 3 is equal to 0. Okay? So, titignan mo kasi dalawa yung unknown natin. So, hindi natin masasolve yan kasi isa lang yung ating formula. So, meron pa tayo class isa. So, kung titignan nyo kasi di ba linear daw to? So, kumbaga class, yung line na to, yung dotted line na yan, yung dotted line na to class, tapos yung dotted line na yun, parehas lang yung kanilang slope. So, kung titignan nyo kasi pag nilipat kasi natin yung yung HK dun sa taas, dito, pinag-connect na dots natin class, kung titignan nyo, no? Isang linya lang sila. So, yung line na yun kasi isa lang talaga yung slope. So, pwede natin gamitan class ng similar triangles. Okay? Para ma-relate natin class yung HV sa HK. So, kung titignan nyo class, similar triangles lang tayo dito para makuha natin yung HV sa HK. Okay? So, yung HV class over yung 3 is equal class sa KB over yung 3. So, kung titignan nyo class, masasabi natin class na yung H vertical is equal to yung K vertical. So, pwede na natin kunin class, ito na equation 2. Okay, so pwede natin substitute doon. So, makukuha natin class 30 times 2 minus class yung HV times 3. So, KV class is equal to HV. So, HV times 3 is equal to 0. So, makukuha natin class yung value ng HV. H vertical natin class is equal to 10 kilonewton, which is also equal class to yan. Okay, gets ba? So, ganun yun. So, same galawang class, no? So, i-analyze naman natin class yung section BB. Okay, so ang drawing naman class ng section BB, same lang naman. Medyo mas mahaba lang ng konti. Ganyan. Okay. So, ito na class si G. Ito class si L. So, meron tayo class ng BE. B na to, E na yon. Ito na si C, ito na si D. Okay. So, meron tayo dito class 30. So, meron tayo dito 15. Okay. So, titignan natin class magtitip over. So, di ba na-solve na rin natin kanina class ang center of gravity niya pala class is dito. Okay. Yung distance nito class is same. 3 meters to 3 meters yun. Okay. So, yung distances naman dito class kung titignan natin is 4 meters. Ito naman kasi kalahati ng force of 2 meter. Okay. So, kung titignan natin class, no, meron tayo. So, ititip niya to the right class. So, alam natin class lahat ng nasa left nito, pababa lahat ng to the right niya is positive. Okay. So, ito na kasi L vertical. Ito naman kasi si G vertical. Okay. So, dating gawin class, ang gagawin mo lang ulit is magsasummation ka ng moments with respect to the center of gravity is equal to 0, clockwise positive. Okay? So, titignan natin class, meron tayong 30 times yung lever arm na 6. Okay? Plus class yung 15 times yung lever arm na 2. Minus class yung GV times yung lever arm na 3 minus yung LV times yung lever arm na 3 is equal to 0. Okay? So, kung titignan nyo class, same concept, no? Pag nag-drawing tayo class ng line dito, yan. So, pwede tayo mag-similar triangles class. So, dito ko lagay, no? So, yung GV natin class over 3 is equal to yung LV natin over 3. So, yung GV natin class is equal to yung LV. Okay? So, pwede na substitute to class. So, 30 times 6 plus 15 times 2 minus yung G vertical times yung 3. G vertical times yung 3 is equal to 0. So, makukuha natin kasi yung G vertical as 35 kilonewton. So, equal na rin yung class sa L vertical. Gets ba? Okay? So, nakuha na natin class yung mga column actual natin. Kung titignan nyo kasi yung HV tapos yung KV10, yung GV tapos yung LV35. Okay? So, pag okay na tayo class sa column actual, pwede na tayong free body diagram analysis. I-erase ko lang ulit. Tuloy natin class. So yun. So again class, after natin makuha yung column actual, pwede na tayo mag-free body diagram analysis. Okay? So dating gawin class, actually yung free body diagram analysis ng cantilever to supportal method class, parehas lang. Okay?
So, ang gagawin natin class, again, ika-cut natin sa internal hinges. So, cut there, cut here, cut there, cut there, here, there, there. Okay? So, i-drawing ko na lang class para mabilis. So, again class, yan na yung ating chop-chop. Okay? So, ilagay natin class yung mga forces. So, natin nilagay class yung external force. So, meron tayong 30 dito class. Meron tayong 15 dito. Okay? So, ilagay natin yung notation. So, ito si A class. Ito si G, B. G dito class. Ito si B. A, B, C, D, E, tapos F. So, yung mga gitna natin class, ito si L. Ito si L. Ito si K, K, H, H. Tapos I, J, J. Okay? So, after yan, class, ilagay na natin yung mga na-solve natin kanina ng column actual. So, diba dito, class, meron tayo na-solve dito, class, na black pala yung actual. So, na-solve tayo dito, class, na 10. Tapos, pababa siya. Okay? Dito naman, class, may pataas 10 din. So, 10 yan, 10 dito, class. So, ilipat natin sa kabila. So, may pababa doon. Okay? Dito naman, class, na-solve natin 35. So, same pababa. So, 35. So, dito, class, may pataas tayo 35. So, pag nilipat natin, class, pa ganyan. Okay? So, ganyan. So, after yan, class, actually, ready na tayo, class, mag-free body diagram analysis. So, parang yung kanina lang, class, no? Shortcut na natin. So, ang SOP class, simulan natin dun sa upper left corner. Okay? So, titignan nyo class yan. So, may makukuha tayo dito class na axial. Vertical. So, dito class is may, yan. Okay? Dito naman class is may pagganon. So, kaya assume natin class, ito is to the left. Ito class is to the left. Yeah. Tapos ito class is upward. Okay? So, pag mag-moment lang tayo dyan class, wait. Lagyan ko na lang muna class ng distances. So, ito is 3 meters. Ito rin class is 3 meters. No? Ito class is 2 meters. 2 meters. 2 meters. 2 meters. Okay? So, proceed class. So, again, ang galawan lang natin dito class is kailangan lang natin mag-moment. Tapos, i-mental na natin class yung horizontal tapos vertical. So, magmo-moment tayo, class, dapat isa lang maiwan. So, sa I tayo. Okay? So, yung class, no? FB din C. So, mag-summation of moment tayo sa C is equal to 0 clock. Ay, hindi, wag sa C. Sa I tayo, class. So, summation of moment sa I, class, lahat ng clockwise positive. So, ano yung forces yung create ng moment with respect to I? So, meron tayo class ng H horizontal times yung lever arm na class na 2. Okay? Minus class yung 10 times lever arm class na 3 is equal to 0. Okay? So, makuha na natin class yung H horizontal is equal to 15 kilonewton. Tama yung assumption natin class to the right. Okay? So, ito class, sabihin natin 15 siya. Tapos class, i-mental na natin, sobrang tayong pag ganon. So, meron 30 minus 15 class, tama lang, pag ganon dapat to class. So, ang value ng class is also 15. Okay? So, ilipat lang natin class. So, meron na rin tayong pag ganyan. So, same dito class, ilipat natin yung sagot natin ng 15. So, 15. Okay? Tapos kasi solve rin natin itong pataas. So, kung titignan nyo class, meron lang tayong 10 na downward. So, matik ito class, 10 na rin. Okay? So, ilipat natin class sa kabila. So, meron tayong downward na 10. Okay? So, okay na tayo dyan. Tapos, next class, technically, nasagot na rin natin to, no? Okay.
Tapos dito na rin yung class. So, ang next, working structure natin class is ito. So, summation of moments lang tayo sa B class is equal to 0. Lahat ng clockwise positive. Okay? So, ano yung mga forces na mag-create? Wait. Lagay muna tayo dito. So, i-assume natin class pa ganyan. So, ito, meron tayong pa ganito. Okay? So, moment tayo class. Saan tayo mag-moment? Huwag sa B. Sa J tayo class para may makuha tayong sagot. With that kasi class, makukuha natin yung nandito. Yan. Okay? Summation of moment tayo sa J class. So, meron tayo ng 15 times yung lever arm yung class na 2. Yeah, plus class yung G horizontal times lever arm yung class na 2. Okay? Yeah, minus class yung 35 times yung lever arm yung class na 3 is equal to 0. Makuha natin class yung G horizontal is equal to 22.5 kilonewton class to the right. Okay? So, titignan nyo class, again, ito daw is 22.5. Okay? So, pag 22.5 yun class, tapos ito, so 15 plus 15 minus 22.5 class, meron tayong 7.5. So, ipat na lang natin yung mga sagot natin class. So, dito meron tayong 22.5. Okay? Tapos class, summation of forces vertical tayo class. So, kung titignan nyo, meron tayong 10 na pataas, 35 na pababa. So, dapat meron tayong pataas class na 25. So, lipat na sa kabila class pag ganyan. Okay? Yeah. So, kung titignan nyo class, pwede rin natin mental to. So, kung titignan nyo, meron, kulang lang tayo ng horizontal dito sa K. So, yung horizontal dito class is meron tayong to the right of 15. Ito classmatic, alam na rin natin ito is 15. Okay, lipat natin sa kabila class pag ganyan na rin siya. Okay. So, dito class makukuha na rin natin to. So, titignan nyo, meron tayong 7.5 na gano'n, meron tayong 15 na paganto. So, meron tayong paganto class na 22.5. Okay? Lilipat natin dito class yan, 22.5 pag gano'n. So, yun na yung class. Pwede na natin mental class yun nandito. So, since meron tayong 22.5 na pag ganyan class, meron na rin tayong paganto na 22.5. Okay? Tapos meron tayong pataas class na 35. Tapos meron tayong pababa class na 35. Okay? Tapos meron tayo class moment na paganto. So yung moment lang natin class is 22.5 times 2. So 45. Okay? Same dito class, meron tayong pababang 35. So meron dapat tayong pataas class na 35. Okay? Tapos dito class, meron tayong to the left, right, na 22.5. So meron tayong to the left class na 22.5. Okay? So dito class, may moment tayo. So pag nag-moment tayo sa F, ito lang. So ito. So dapat pag ganyan class. So 22.5 times 2, 45. Okay? So yan na yan class. So titignan nyo, parehas din lang dun sa portal frame method. Ang nagbago lang ngayon class this time, ang given kasi imbis na shear, axial. Okay? Same rin lang naman class. Mag-moment ka lang class. Mag-moment ka, mag-summation first horizontal vertical class. Kasi class, tatlo pa rin yung unknown. Itong tatlo, technically. So, 3 unknowns, gamitin mo lang yung 3 equilibrium equations, makuha mo class yung sagot. Okay? So, kung titignan natin class, ito na yung sagot natin. So, ang hanap lang naman class reactions. So, ang reactions na natin this time class, ito. Ito yung reactions natin. Yan. Okay, so check natin class yung sagot. Yan. So, titignan natin class doon daw sa A, meron tayong 35 na downward. So, tama. Tapos, sa F naman class, upward na 35 to the left na 22 points. So, tama. Okay? So, yun class. Ganyan ang cantilever method. So, tuloy-tuloy lang natin class. So, next example. So, i-erase ko muna. Ay, wait. Di pala kasi stop natin. I-cut natin dito class.
So yung next example class for the next video. Okay, so thank you for staying. See me class at the next video. Tuloy natin yung example dun sa next video. Okay?